Isa na rito ang kwento ng magkapatid na si Rain at Jill. Ilan taon ka na daw? Alam mo ba edad mo? Do you know your age? 39. 39. Hindi July 4, 35. 35. 38 pa si ate, di ibig sabihin ikaw kuya ko. Hindi na. Si 35. si brother is 35. But how age do you treat him to understand the level of his mind? Sabi ko ng psychiatrist niya is hanggang high school. Maximum second year. So you will treat him like he's 18 or 16 or 16. less than 16. Pumunta po ako ng doa na may bigyan ng pangarap na pabigyan ko ng magandang buhay ang kapatid ko. dahil Dahil yung buhay ko na hindi naibigay ng parents ko sa akin. Like, pinangako ko sa mother ko bago siya namatay. Hindi ko pababayaan si brother. gaano ka kasaya nung dumating siya sa Doha? Sobra po thankful sa Panginoon na finally nagkita kami after 2 years. At mahalaga mo na siya. Eh, halo po siyang tuwa at lungkot. When you saw him, Kasi that time nung kinuha ko siya, same year namatay si Dad. Yung pangarap sana namin magkasama tatlo, hindi na tuloy. umuwi kayo. Parang ilibig. Sa ibang bansa po siya naman. So hindi niyo nakita. Tapos sinabi ko po sa kanila lahat na magsabihin sa kanya. Gusto ko po ako magsabi na Nakapiling niya ang kanyang kapatid sa Doha. Lubos ang kanyang kaligayahan. Subalit, nung nawalan ako ng work, nagkasakit siya, magkasama kami. Yung mahirap po nun po yun nung pag wala akong work dito, tapos nagkasakit pa siya sa Pinas, ano pong gagawin ko, di ba? So, thank God po, makasama kami. Ang hirap lang po nun nung 8 to 10 months siya sa hospital. Binibisita ko lang po siya doon, tapos pag 10 o'clock uwi na ako. Uuwi po ako sa bahay na malungkot, syempre. sa ngayon ay nangangailangan si Rain ng kidney transplant at ang kanyang kapatid na si Jill ang donor. Always pray to God that we will find a kidney donor. If not po, I pray that I'll get my visa sorted out. On-process pa po ngayon through online. And hopefully, I will get to have the chance to have the test. Kasi match naman po ang blood namin, B+. Pero we have to undergo some test which is around 5 to 6 months daw po. You will be the donor. Hopefully. As long as I have the Kaya mo siya kamahal, ibibigay mo pa rin yung kidney mo. hanggang kaya ko. Kung ano yung kaya ko bigay. Kahit buhay ko. Ganun ko siya kamahal. Madugtungan ko yung buhay niya. Thank God po kung makasama ko pa siya. Siyempre, by His grace. But if His will makasama, kunin niya. Sabi ko, wag muna kayo, Lord. Bigyan niyo muna kami ng chance. Dugtungan ang buhay niya. Ano naman ang wish mo kay Ate? Salamat Lord, and everything is gonna be okay. Pag good boy, pag nag-good boy lang po siya, wala na tong mga pagsubok namin, mga problema. Pag good boy lang siya, araw-araw masaya na si ate. Binigyan mo siya ng buhay para makarating sa Doha. Binigyan mo din siya ng mga buhay dahil sa kidney mo. Hopefully po. Mas mahal mo siya sa sarili mo. Opo. Bakit? Siya na lang po family ko eh. Tsaka when my mom was dying, I promised na hindi ko siya patagal.
daily life? Do you have a life? Yun nga lagi ko po sinasabi ko na post ko sa Facebook. If he's happy, I'm happy na po. He is your life. Lekang sa skidi, 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 skidi. Skidi, skidi, skidi. Hanggang saan nila susuungin ang hamon ng mundo. Hanggang kailan nila makakamit ang katuparan ng kanilang panalangin na gumaling si Rain habang pareho silang nakikipagsapalaran bilang expat workers sa Doha. Gusto mo pang mabuhay? Yes, because I like the life because this life is so short. Lagi ko po siya in-encourage, sir, na encourage mo mga kababayan natin, never give up. Kasi minsan, lalo na noon pala nung una kong year dito, gustong-gusto ko na mag-give up dahil homesick. Unang taon ko sa Qatar, 12 years ago. Homesick. Grabe ang homesick. Yun ang kalungkutan na we have to endure as an OFW, malayo sa pamilya. Sobrang sakit. Pero we have to sacrifice just to give them a good life. Sorry po. You've experienced the worst. What will break you? What will make you not so strong? Kung wala din si brother, siguro sa hindi ko kakayanin. Sometimes, I want to die, actually. Pero pag nakita ko siya, I'm sorry, Lord, how can I complain about my life ko? Ganito ang brother ko, he's fighting for his life. I want to give up. Parang wala naman siguro akong right mag-give up. Siya nga is fighting for his life, tapos tayo, konting pagsubok lang, heartbreak, or if we are stressed and frustrated sa trabaho or frustrated sa life as an OFW, di ba? Parang ang liit lang na everyday, 3 times a week siyang dialysis. Parang nakakahiyang mag-complain na yung buhay ko ganito. Kung worse ang buhay natin, mas worse sa kanya. Kung siya nga lumalaban, di ba? Kaya mo pa? Yan tayo ko lang sa OFW. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil ako lumalaban ako sa akin chronic kidney at nandiyan yung Panginoon sa Kristo. Yun, nakikita ko lahat ng mga page ko sa Facebook na gumigit up kayo sa ano man yung pagsubok ninyo. Kaya huwag kayo may depression. Tignan niya ako na yung title ko sa t-shirt ko, I will never give up. Kaya mga W, nandiyan lang yung Panginoon sa Kristo ko. At huwag kayong susuba rin. Panatag tayo dito dahil nagtatrabaho kayo dito para makatulong sa nanay ninyo. Pamilya niyo. At saka sa pamilya ninyo. Ang kwento ni Rain at